Tayo ay naniniwala sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon at lahat ng mga sumampalataya sa Kanya ay Kanyang bubuhayin muli sa unang pagbangon. At pagkatapos ng unang pagbangon, ang ating tinatawag na ascension, pag-akyat na tinatawag nilang rapture. Walang rapture kung walang first resurrection. Gaya ng aking nasabi, kung ang Panginoong Jesucristo, siya ay muling nabuhay. Kaya sinasabi sa Colossians, siya ang una sa lahat ng bagay para magkaroon siya ng preeminence, magkaroon siya ng kadakilan sa lahat ng bagay. Kung siya ay muling nabuhay, siya ang pangunahing bunga, ibig sabihin ng pangunahing bunga, siya ang panganay, siya ang nakaranas una sa lahat ng bagay para yung kanya mga nakakabatang mga kapatid na tayo ay mangyayari din ang mga nangyari sa Kanya. Ang lahat ng nakaunaw ay magsabi ng amen. Kaya tayo ay Kanya muling bubuhayin. Kaya sabi ni San Pablo, that I might attain, na aking maabot ang rapture, no, aking maabot ang muling pagkabuhay na maguli. Kaya ito po ang ating mark, ito ang ating goal, ito ang ating hanggan, na tayo po ay makasama sa unang pagbangon mula sa mga patay. At tayo naman nabubuhay, sabi po ni San Pablo, ay magbabago ang ating katawan from corruptible to incorruptible, from mortality to immortality. Kasabay po yon in a twinkling of an eye. Sa isang kisap mata, lahat na ito ay magaganap sa ating kalagitnaan. And we know we are in the closing age at lahat ng mga bagay nagbabadya sa unang pagbangon ng lahat ng mga saksi ng Diyos. Sa panahon ni Adan at sa panahon na mangyayari ito, merong ibabangon ang Diyos na sumampalataya sa Kanya. Amen? Naging tapat hanggang kamatayan. Kaya ating pong ituloy ang ating pag-aaral. Ating pong basahin ang Isaiah chapter 12. At sa araw na iyon ay iyong sasabihin, ako'y pasasalamat sa iyo, O Panginoon, sapagkat bagaman ikaw ay nagalit sa akin. Ang iyong galit ay napawi at iyong inaliw ako. Talatang 2, narito Diyos ay aking kaligtasan. Ako'y titiwala at hindi ako matatakot sapagkat ang Panginoon, si Jehovah ay aking kalakasan at awit at siya naging aking kaligtasan. Kaya kayo iigib ng tubig na may kaganakan sa mga balon ng kaligtasan. Kaya tapusin po natin ang mga talatang ito sa bahay na lamang sapagkat po ay nagmamadali. I will recap sa mga bagay na ating napag-aralan sa nakaraan upang inyo po maalala ang ating pundasyon na itinayo. Gaya po ng aking nasabi, ang Isaiah chapter 12 is a good one to memorize. Nawa po sa puntong ito ay unti-unti ay ating nang isinasaulo ang buong kabanatang ito. At ating pinag-usapan ano ang dahilan sapagkat it was the passage that was chanted during the Feast of Tabernacles. Ang awit nito, ang siyang inawit, mga talatang ito na inawit ng bansang Israel sa panahon na tinatawag nilang kapistan ng tabernakulo. And we are coming to that spiritual fulfillment. At sa ating kapanahunan, tayo po ay dumarating sa spiritual na kaganapan ng pista ng tabernakulo. Mamaya natin malalaman kung anong ibig sabihin ng pista ng tabernakulo. Alam natin, ang bansang Israel ay nagdidiwang ng 7 kapistan. At ang mga kapistan na ito ay may sinisimbolo. They represent something in our Christian life. So, ang Isaiah chapter 12 is a good one to memorize because it represents, okay, the goal of redemption. Kumakatawan sa hanggan ng ating katubusan. Meron pong hanggan, meron pong goal ang ating katubusan. Isaiah chapter 12 represents the goal of redemption. Hindi po tayo gaya ng ilang mga Kristiyano, tayo po nagpapasalamat sa Diyos na ating kanyang ipinahayag sa atin ng ating buhay Kristiyano ay hindi lang gumagapang, naguhula tayo kung saan na tayo sa kanyang programa sa atin. We know, meron tayong patutunguhan. Amen? Meron tayong patutunguhan sa ating pananampalataya. Meron siyang goal, meron siyang ipinapaabot sa atin na hanggan. Kaya, salamat sa Diyos na
Ang buong kabanatang ito, it represents the goal of our salvation. Kaya ang susi po sa ating binasa ay ang expression po na nasa verse 2 na sinasabi, He also has become my salvation. Siya ang naging aking kaligtasan. Sino po siya? Ang Diyos. Siya ang ating kaligtasan. Kaya sinasabi sa Revelation, power and salvation belongs to God. Lahat ng ito ay mula sa Diyos. Kaya sinasabi po sa verse 1, God is angry with every person. Hindi ba niyo nabasa? Ang Diyos ay galit sa bawat isa sa atin. Sa ayaw niyo sa gusto, etong ating kalagayan sa harapan ng Diyos. Galit siya sa bawat isa sa atin. Gayunpaman, yet He saves us. Tayo ay Kanyang iniligtas. Ito po sinasabi nilang seeming ambivalence, na parang dalawang bagay na hindi ganong maliwanag sa maraming mga Kristiyano. Siya'y galit sa atin, sa kabila nun, tayo ay Kanyang iniligtas. Kaya ito po'y ating makikita, gaya ng aking nasabi, sa buhay ni Moses. Tinawag siya ng Diyos sa isang dakilang ministeryo, ilabas ang bansang Israel sa Egypto, pero in one time in his life, alam natin, tinangka ng Diyos na patayin si Moses during the height of his ministry. Hindi ba? Tinangka. Pero kung hindi lamang namagitan ng kanyang asawa, wala na si Moses, hindi niya na natapos ang gawain na pinagagawa ng Diyos sa kanya. That's why we fear God. Tayo ay natatakot sa Diyos. Sapagat sinasabi po sa Isaiah chapter 40 verse 1 and 2, God has a controversy with Zion. Merong pagtatalo ang Diyos. God has a warfare against every individual. Meron siyang pakikidigma sa atin. Subalit, kabila nun, Kanya pa rin iniligtas tayo. Amen? Nandiyan ba kayo? Atin pang itong piniliwanag sa pamagitan po ng paggamit ng pista o mga pista ng Panginoon. Ito ang aking binanggit. Ito yung ating makikita na maliwanag na ang order or steps of our redemption. Sa mga kapistahan na ito ay sinasabi ang steps, ang order, kaayusan ng ating katubusan. Okay? Kaya una, binanggit natin ang Feast of Passover. It represents the blood. Ang dugo ang siyang tumakip sa atin. Ang kapistahan po ng Paskwa. Kung sana maliwanag na sa atin, wala na po akong panahon na paliwanag ito. Pangalawa, ang water baptism. Ang ilan po sa atin, hindi pa na bautismo ng tubig, ito mo susunod na hakbang pagkatapos natin tumanggap sa ating Panginoon. Okay? Na tayo ay nagpapahayag, na tayo ay nagsisina sa ating mga kasalanan. It speaks of repentance. This is the feast of unleavened bread. Ang kapistahan na walang tinapay na walang lebadura. At pangatlo, ito po ang born again experience. Ito ang kapistahan ng pangunahing bunga. Ito ang first part of God is born in us. Yung pong pangunahing bunga, yung unang bahagi ng Diyos ay isinilang sa atin. Ang ibig sabihin yung hinipo ng Diyos ang ating personalidad. When you receive Jesus, it doesn't mean you are a new creation. This is the great misunderstanding in Christian theology. Ganyan ang aking nasabi. Kapag tinanggap natin si Jesus, hindi po ibig sabihin na tayo po ay bagong nilalang. Gaya ng ating napag-usapan, if you will examine, scrutinize yourself, you'll find you're still the same old you. You're still 99% you, hindi ba? Nung tanggapin natin ng ating Panginoon, when you accept Jesus, what happened is, ito po nangyari, kapag tinanggap natin si Kristo, ang dugo ay tumakip sa atin, so there's a suspended judgment. Kaya po, meron siyang controversy sa atin dahil sa ating mga character. Sapagkat ang ating ugali at ang ating mga asal ay siya pa rin. Sa kabilang tinanggap natin ang ating Panginoon. Kaya, meron siyang controversy, so He suspend. Pong maganda, He suspend. Kanya pong binibitin ang kanyang paghahatol hanggang makita niya sa atin the fruit of a changed life. And you have been baptized in water, and then God touches your spirit with His Spirit, meaning that His life has been born in you, that all had happened to you when you have received the Lord Jesus Christ. Ito lang pong nangyari sa atin. Pero meron pang isang bagay, when you have received the Lord, you have received the authority to embark
in the plan of salvation. Ikaw ay pumasok, binigyan ng kapangyarihan na pumasok sa plano ng Diyos sa ating katubusan. Amen? Doon pa lamang, when you have accepted the Lord, doon ka binigyan ng kapangyarihan para makapasok sa plano ng kaligtasan. So the great misunderstanding in all Christianity, gaya ng sinabi ko, eto, Jesus did not come to save us from hell. Sana po maliwanag na sa inyo sa atin yan. Jesus did not come to save us from hell. Si Jesus ay hindi dumating para iligtas tayo sa impyerno. Sana may tanong ko kayo isa-isa. Nung po kami nagkaroon ng Bible study sa TITCO, sa Mabalacat, ito po ay naging controversy at naging maliwanag sa kanila. Nawa po sa punto ito ay maliwanag na sa atin na si Jesus, itong pinakadakilang hindi naunawaan ng Kristyanismo. Si Jesus ay hindi dumating para iligtas tayo sa impyerno. Listen, you must remember this. Every wicked person goes to hell. Lahat ng mga masamang tao ay pupunta sa impyerno because sinasabi po ng Diyos at ito ay kanyang kautusan, the soul that sinneth, it shall die. Ang sangkaluluwa na magkakasala, siya'y mamatay. This is an eternal principle. Ito po isang alintuntunin, isang walang hanggang alintuntunin o prinsipyo ng Diyos. Kaya what you sow, you shall reap. Okay? Ano ang iyong tinanim, yun ang iyong aanin. Jesus did not come to change the eternal moral law of God. Si Jesus hindi po siya dumating sa libutan nito para palitan ang moral na kautusan ng Diyos nito. Na anong yung tinanim yung anin, ng isang kaluluwa na nakakasala ay mamamatay. Anong dahilan ba siya dumating? He came what? To change us. Siya dumating para baguhin tayo. Kaya hindi siya dumating para iligtas tayo sa impyerno, iniligtas tayo, dumating siya para iligtas tayo. Mula sa mga bagay, sa ating mga ugali, sa mga ating mga karakter na dinadala tayo sa impyerno. Sabagat ngayon maraming mga tao takot sa impyerno, hindi sa kasalanan. Hindi ba? Takot sa impyerno, hindi sa kasalanan. Kaya hindi siya dumating para iligtas tayo sa impyerno kung ikaw ay matuwid. Dahil sa mga steps nito, sumunod ka sa akbang ng kaligtasan, pumasok ka sa plano ng kaligtasan, ang hell trip na ito na pinag-uusapan ng buong iglesia ngayon sa kasalukuyan. Tinatakot ang mga tao. Ang takot nila ay pangimbabaw lamang. Takot, makita mga bulati. Tinatakot sa impyerno. Pero yung pinakaugat sa puso nila, sa ugali nila ay hindi ito natataman. Kaya sinasabi, ang palakol ay nasa ugat na ng puno. Yun ay hindi natataman. Puro tapyas lamang, tapyas dito. Ang ugat ang dapat mataman upang magkaroon ng bagong nilalang. Ang Kristyanismo ay gulo sa mga bagay nito. Gulong-gulo. Kaya ngayon ang Diyos, sa kanyang kahabagan sa isang katawan, bago magsara ang ating kapanahunan, para pumasok sa sa isang kapanahunan sa paghahari ng Diyos, kailangan makuha niya ang pinakaugat. At ito'y kanyang pinapahayag ngayon sa atin. At tayo nagpapasalamat sa kapahayagan ng Diyos na kanyang pinapahayag sa atin. Sabihin mo ang lahat ng pananakot mo sa iyong pangangaral sa impyerno kung ang ugat niya ng pinagmumulan ng kasalanan ay hindi natapyas. Walang kabuluhan at babalik ang aso sa kanyang suka. Kaya, Jesus came to change us. Came to save us from what we are, from our behavior and character that produce hell and death. To be saved is not to be saved from hell. Ang maligtas mo, hindi maligtas mula sa impyerno. To be saved is to be saved from what you are that makes hell your destiny. Paul warned us totally in Romans 6, ito po ang pabala ni San Pablo sa Romans 6, if after receiving Jesus, pagkatapos po natin tinanggap si Jesus, nabautismo ng tubig, pagkatapos tayo nagpatuloy sa kasalanan, you shall die. Tayo po ay mamamatay. But if you having received Jesus, pagkatapos natin tinanggap si Jesus, you enter into the process of redemption. Okay? Pagkatapos natin tinanggap si Jesus sa iyong buhay, pumasok ka sa patuloy na pakikitungo ng Diyos sa atin para tayo matubos. And as God sees that you are bringing forth fruit at nakikita ng Diyos na ikaw ay merong lumalabas na bunga sa iyo at alam po ninyo,
ang dulo at ang katapusan ng process na yan, na patuloy na pakikitungo sa atin, it produce a righteous individual. Amen? Nagbubunga, nagresulta ng matuwid na individual. And God never sent a righteous individual to hell. At kailanman, hindi po ipadadala ng Diyos ang isang matuwid na tao sa impyerno. Amen? Kaya to be saved, people, it's not to go to heaven. Ang maligtas po ay hindi tayo para makarating sa langit. Meron pong isang tao nagsabi, Pastor, ay makinig sa iyo, sapagat ninanakaw mo ang aking kalangitan. No! To be saved, people, is to be saved from Satan to Jesus. Amen? To be saved from Satan. Yun po ang maligtas. Maligtas mula tayo kay Satanas. At kapag tayo naligtas kay Satanas, wala nang problema ang langit, automatic nasa langit ka na. Gusto na maraming tao ngayon langit, pero ayaw maligtas mula kay Satanas. Gusto nila, ang puso nila may hawak pang impyerno. Nandiyan ang pag-imaksik. Nandiyan yung mga bagay na mahilig mapadinig. Alam po ninyo, yung mga ugali ng makasarili, yung self-seeking, lahat ng yan ay kailangan mawala. At kapag yan ay nawala, wala ka ng problema sa kalangitan, automatic na yan eh. Kaya ang maligtas ka muna ay maligtas ka sa pinakaugat. Yan ay kay Satanas, sa kanyang hawak sa ating mga buhay. Lahat ng nakaunaw ay magsabi ng amen. Kaya Jesus came to break the yoke of Satan. Kaya siya ay dumating para basagin ang pamatok ni Satanas. Therefore, salvation is a process. Ito'y tuloy-tuloy na pakikitungo ng Diyos sa atin. It is a program. Isang programa na dapat nating tapusin. It is a process of recreation. Muli tayong kanyang nililikha. Kanino wangis? Kanino tayong muling nililikha? Sa wangis ni? Sa inyo bang pastor? Sa inyo bang kapatid? Sa inyo bang artista na paborito? Na milit na hinahanga na tinutularan ng maraming mga Kristiyano ngayon? Muli tayong nililikha sa kanila? Ginagaya natin damit, pananalita. Pati pastor nakaganon. Oh. God is recreating us in the image of our Lord Jesus Christ. Of regeneration. And if you do not enter into it, you will be in hell. At kung hindi ka pumasok sa programa ng Diyos na ito, na sinasabi sa pista ng kapistahan ng Diyos, 7 steps, then you will be in hell. God gets tough when someone in full possession of his faculties, gaya ng ating pinag-aralan, minsan ng Diyos sa ating paglakad sa ating buhay, kung sinabi mo sa ating Panginoon sa buong kaisipan mo, gaya ng aking binanggit, kasi God will draw a line, okay? When you cross that line, ang magyayari, you are unredeemable. Yan ay pinag-usapan natin. Kapag gumawa ng guhit ng Diyos at ikaw ay lumampas sa guhit na yan, habang ikaw ay lumalakad sa iyong buhay dito sa lupa, ikaw ay pinapatnubayan, ikaw ay pinapalo, ikaw ay kanyang pinagpapala, subalit pinilit mo pa rin ang kagustuhan at sinabi mo sa Panginoon, Lord, bagal, iwan mo ako, I want my own life. Kapag yan sinabi mo sa Panginoon, alam po ninyo ganyan aking nasabi, pwede mo duran ng Panginoon, maraming beses sa iyong mukha, sa kanyang mukha. At kapag yun nangyari, ginawa mo in all faculties, in all possession of your faculties, na sinabi mo ito, na buong alam mo yung sinasabi, sa buong kaisipan mo, at sasabihin ng Diyos sa iyo, sapat na, then He will withdraw His Spirit from you. Aalisin niya ang yung Spirito sa iyo. Kasi bakit sinasabi sa Bible, na kanya sinabi in Genesis, my spirit shall not always strive with men. That is what it means to be lost. Ang aking spirito hindi makipagpupunyagi sa tao. Ayun ang ibig sabihin na mapahamak at mawala mawala ka sa plano ng Diyos sa tao sa ating katubusan. Lahat na nakaunaw ay magsabi ng Amen. Kaya, so, run the race. Amen? Kailangan tayong tumakbo sa isang takbuhan. At ano po ang ating matatamo? To gain the crown of life, ang korona ng buhay, ang immortalidad, ang ating katubusan, ang ating kaligtasan, ang unang pagbangon mula sa mga patay, it is a race. Now, Isaiah chapter 12, yan po ating binasa, sinasabi, in that day, yung mapapansin, in that day, sa araw na yun, in that day when the Lord, alam po niyo, in that, Yon ang araw ng Panginoon. Kapag sinabi ng Panginoon, ang araw na yon, ang ibig sabihin, natapos na yung ilang mga araw. Kapag sinabi na ang araw na yon, it means that's the day of the Lord, the day when God has finished
your salvation. Na kanyang natapos ang inyong katubusan. Nandiyan po kayo. Kaya sinabi niya, sa araw na yon, ibig sabihin, yung mga talatang susunod sa chapter 12 ng Isaiah, yan ang bunga ng kanyang pakikitungo sa iyo. Yan ang bunga na ikaw ay nakatapos sa programa ng ating katubusan. Amen? Kaya sa araw na yon, itong araw ng Panginoon na kanyang natapos. Kaya ito ang goal. Natapos niya ang gawain niya sa atin. At ang lahat po ay magsasabi ng Amen. So redemption has a beginning. Ang katubusan ay may pasimula. It begins when? Kailan po nagpasimula ang ating katubusan? Kailan po nagpasimula? Noong bang nakisama tayo sa ating kapwa Kristiyano? Yun ba? No, when you accepted the Lord in your heart, yun po ang pasimula ng ating katubusan. And it has a completion. Meron po itong kaganapan. Its completion is described in Isaiah chapter 12. Yun pong ating kaganapan ng ating kaligtasan kapag ang bawat mga talata, listen, bawat talata sa kabanatang yon ay totoo na sa inyong buhay. You have been totally redeemed. I don't say you are perfect. Hindi po sinasabi kayo ganap. Kapag ang mga pagbabago ito ay naganap na sa inyong mga personalidad, you have been bought back to God. Kayo muling nabili sa Diyos. Lahat ng nakaunawa magsabi ng Amen. Dito po tayo natapos ng nakaraan na Sunday. Ngayon ito magpapasimula tayo, okay? Nandiyan ba kayo? Okay. Jesus is the Alpha and Omega. Alam natin yan. Kaya is the author and the finisher of our faith. Si Jesus po ang gumawa at siya ang sumakdal sa ating pananampalataya. Sino po naniniwala nun? Kaya tandaan po ninyo, hindi isang aksidente na sinumang tao nandito. Hindi isang aksidente na kayo ay lumalapit sa ninumang tao sa bakyon, sabagkat yun ay tinilaga ng Diyos na sila ay magpasimula ang kaligtasan sa kanila. So redemption has a specific beginning, has a specific process, and a specific conclusion. God bless you, Brother Edgar. Nandiyan ba kayo? Okay. Misa po, parang ako ay umahabol, nakikisabay sa mga horsemen sa aking pangangaral. At napakaraming mga bagay na nais kong italakay sa inyo. Huwag kayo matulog. Amen? Ang tape po na nakikinig sa atin, hindi sila matutulog. Sa ayon sa gusto, minsan tatapusin ko ito sa kapakanan ng mga nakikinig sa tape. Okay? Kaya kung matulog kayo, huwag ganun malakas ang inyong hilig. Redemption is a specific beginning. Meron po itong specific kong pasimula, meron specific yung na pakikitungo sa atin, tuloy-tuloy, at merong specific kong katapusan. At matatapos po ang ating katubusan kapag ang kakilakilabot na gawain ni Satanas ay nawasak na sa ating buhay. It is possible. Kayo ba naniniwala doon? It is possible. Posible po. Alam ko po ngayon na parang hindi po posible dahil tayo po ay nasa isang struggle, para sa isang labanan o sa isang digmaan. Kaya minsan ito ay parang malabo sa atin. At alam po ninyo, kung inyong nakikita ang inyong mga sarili, araw-araw, lalong nagiging tunay kang makasalanan. Alam po ninyo kung anong ibig sabihin nun? Kung araw-araw lalo nyo nakikita ang inyong mga sarili na lalong nagiging makasalanan ka, ang ibig sabihin po nito, lalo tayong nagiging palapit ng palapit sa Diyos. Amen? The farther you get to the Lord, the more wretched your case become. Kung lalo ka pong sumusulong na palayo sa Diyos, lalong nagiging masama ang ating kalagayan. Akala po natin kung lalo tayong nagpapalapit sa Diyos o sa ating Panginoon, the nicer you get. Lalo ka nagiging maganda. No, kabaliktaran. The farther you get to the Lord, the worse you get. Dahil kapag bumaba po ang Diyos, okay, kapag ikaw sumusulong na palayong palapit sa ating Panginoon, ang mangyayari kapag bumaba ang Diyos o sumulong pa sa ating buhay, ipakikita niya kung anong yung tunay na kalagayan. He gets down farther where you really are. Kapag yun ang nangyari, kapag siya nang
dumating at bumaba sa ating buhay kung saan ano ang ating tunay na kalagayan. Ito mangyayari. Listen, ito po yung aking nakita. Ang mangyayari kapag ito'y nakarating sa tunay na kalagayan natin, ang mangyayari po, yung mga butike, yung mga ulupong lalabas sa ating personalidad. At pagkatapos po niyan, pagkatapos mga butike at mga ulupong ay lalabas sa atin, hindi magtatagal si King Kong. Alam niyo po si King Kong, yung malaking matchen? Pagkatapos ni King Kong, ang tatay ni King Kong. Paglabas ni tatay ni King Kong, ang lolo ni King Kong naman nalalabas sa atin. Nandiyan ba kayo? Kapag nagawa ito ng Panginoon sa atin, iyong pasimulang masusumpungan kung paano katunay kasama at paano mapagdaya at paano kalalim na nakasangkot ang personalidad ng tao. Dahil alam po ninyo, ang tao, listen, ang tao sa loob po ng 6,000 taon, siyang nag-iimaksik laban sa Diyos. 6,000 taon. Mula kay Adan hanggang ngayon, alos 6,000 taon na. Kaya ang spirito nito ay umaagos sa kasukasuan ng ating mga buto. Kaya hindi po natin magagawa ito ng ilang beses, nakakadalangin, minsan fasting. Kahit ilang mga anointed na preacher lay hands sa inyo, rebuke ko ng rebuke sa inyong sarili. It takes time. Yan ay umaagos sa kasukasuan ng ating mga buto. Subalit, alam po ninyo, we can make really a headway. Subalit, mapapabilis po kung tayo ay magiging masunurin sa Diyos. Amen? If we are obedient. Sa akin pong palagay, listen, sa akin pong pagpalagay, sa kadalasan, bakit kinukuha ng Diyos ang mga tao? Bakit kinukuha ng Diyos ang mga tao dito sa lupa? Dahil po simple. He says the earth is no profit for them in the plan of redemption. Ito pong dahilan na minsan kinukuha ng Diyos mahaga ang ating mga mahal sa buhay. Kanya po nakikita ang sanglibutan ito ay wala na pong pakinabang para sa kanila sa plano ng katubusan. And the good that this life will do is finished. At ang kabutihan po na gagawin ng buhay sa kanila dito sa lupa ay ganap na. Kaya, alam po ninyo, hindi po bababa ang Diyos dito sa lupa at basta kunin ang hininga ng tao na walang kabuluhan. No. Bawat tao na hinihinga ang hangin ng planetang ito sa kasalukuyan, meron po siyang layunin para sa kanila. Lahat po nakaunawin magsabi ng amen. Kapag kinuha ng Diyos ang mga tao, kadalasan ng dahilan, nakikita ng Diyos. Nakikita ng Diyos, hindi na sila makikinabang sa mga bagay ng buhay dito sa lupa. Kaya dadalhin sila sa isang lugar na pwede silang makinabang. Amen? Dadalhin sila sa isang lugar na makikinabang sila. Ito po ang bunga ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Alam ba natin ang bagay na yon? Hindi natin makikita sa kanyang salita na naghahanap ang Diyos, siya ng mga tao na kanya pong maitapon sa impyerno. Tandaan po natin, we are cast in the lake of fire is because we decided that we want no part with God. Tandaan po ninyo, tayo po itatapon sa lawa ng apoy. Ganyan ang aking nasabi, God will be tough on you. Kapag sinabi mo, I don't want any part, doon siya magiging matigas at tatapon tayo sa lawa ng apoy. Remember, subat ang aking po nais din sa inyo, hindi natin pinag-usapan ang langit at ang impyerno dito. Ang ating pinag-usapan ay our relationship with God, ang ating relasyon sa Diyos. Heaven and hell will take care of themselves. Silang bahala sa impyerno at impyerno. Sa Diyos, it is with God and with Christ. That is the issue here. Gaya po ng ating pinag-usapan. Sa Diyos at kay Kristo, ito po ang ating idinidin. Wala kang masusupungan po sa Isaiah chapter 12 patungkol po sa langit at sa impyerno. The issue is God and our relationship with Him. Amen? Yun po ang issue itong ating dinidin. Sa Isaiah chapter 12, wala kang masusupungan ng ganito mga panalita. Ngayon, pag-usapan po natin, bumalik tayo sa kaligtasan nating binanggit kanina.
Nagpasimula tayo sa ating kaligtasan at ang unang malaking paglundag na ating ginawa ay nung po tayo nanampalataya sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Yun ang malaking paglundag na ating ginawa. Nanampalataya sa ating dugo, sumunod ang water baptism. Kaya kapag po tayo nagkaroon ng water baptism, sana po kayo na hindi pa nabaptize, ngayon inyong naunawan kung anong ibig sabihin ng water baptism, sana po kayo magpabautismo na. So, ito ang pagsisisi. Sumunod, we're born again. Means God has given us the authority to enter into the plan of redemption. Kaya sinasabi, hindi po naunawaan yon? Yung sunod-sunod na yon sa inyong puso. Kung hindi niyo po naunawaan, get the tape. Okay? Pakinggan niyo sa tape. Yan po yung mahalaga. Kaya, pagkatapos tayo na bautismo ng tubig, pumasok tayo, binigyan tayo ng kapangyarihan na makapasok sa plano ng katubusan. Kaya, ang mangyayari, straight is the gate, listen, bear with me, straight is the gate, and narrow is the way. Yun po sinasabi, magsipasok sa makipot na pintuan at makitid na daan. Una, kailangan kang pumasok sa pintuan. Ano po itong pintuan na ito? Sinong pintuan na ito? That gate is Jesus. Subalit pagkatapos po nito, kailangan kang dumaan sa isang napaka-compacted, compressed, troublesome way. At ang daan nito ay patungo sa... Saan patungo ang pagkatapos pumasok sa pintuan, pagkatapos kailangan dumanan sa daan na napaka-siksik, puno ng ligalig na daan, at ang daan na ito ay patungo sa church, sa heaven, from where? Life. Sa buhay, kahit na wala ka pang age, pwede na yun, basta buhay. Amen? But accepting Jesus brings you to the gate. Ang pagtanggap kay Jesus, dinadala tayo sa pintuan, not the end of the journey. That is the confusion that is made today. Hindi ba? Akala po na marami ngayon, pagkatapos mo tinanggap si Jesus, tapos na ang iyong paglalakbay. Yun ay pala, nagpasok ka pa lamang sa pintuan. Hindi yun ang katapusan ng iyong paglalakbay. Sana po yung maliwanag na. You see, instead life becomes the goal, heaven becomes the goal. Hindi ba? Kesa ang buhay ang naging hangarin natin o layunin, ang kalangitan na naging hangganan natin. Jesus came preaching life. Kung inyo madidinig, basahin niyo mga Bible. Siya'y dumating siya'y pinangaral niya ang buhay, and we have made heaven the goal. Padinig ka ng padinig, mali palang goal mo. So, Jesus came preaching life. Jesus made life the goal. At kapag pinarami mo ang goal, you have compacted, you have made the goal compounded. Parang compounded, ibig sabihin na napakarami ang yung goal. Ang mangyayari po, you cannot think clearly anymore, hindi ba? Kapag marami kang goal, hindi mo alam. Ako mismo ako nalilito. Gusto kong tapusin ito. Hindi ko magawa, ako nito Nandiyan ba kayo? Kaya, Jesus made life the goal, and kapag ginawa mong compound, marami ang yung goal, you mess up the whole process. You cannot think clearly anymore. Heaven is not the goal. Life is the goal. Ang buhay, ang siyang ating hanggan. Straight is the gate that leads to life. Life as the Son of God. Buhay katulad ng anak ng Diyos. Maging sa langit o sa impyerno o dito sa lupa, saan man tayo, ang ating object, ang ating goal, ang ating hanggan is to get life. Amen? Saan man tayo sa Espiritu na Kaharian, ang ating object is life. Ang ating pong hanggan ay ang buhay. That goal, that's the goal. When you make heaven the goal, you defeat. Sinira mo ang buong plano. Because there's nothing you can do about going to heaven but wait. Hindi ba? Pag ginawa mo ang langit na yung hanggaan,
ang tanging magagawa mo lamang ay maghintay. Maghintay ka pero hindi mo alam yung plano ng Diyos sa iyong katubusan. Subalit alam po ninyo, pwede kang magpasok sa buhay sa bawat segundo in every moment of the day. You can enter into life. So by choosing the wrong goal, kung pinili mo po ang maling hanggan, it is just like many other systems. Ito po parang katulad ng maraming mga sistema. Listen, ang buong bagay po in the whole thing in the system analysis, let us talk about system analysis in management, okay? Ang buong bagay po sa system analysis is clearly define your goal. Kailangan po maliwanag mong ipakita ang iyong hanggan and then to specify the most effective way to that goal. Pagkatapos po ay sabihin mo ang pinaka-epektibong kaparaanan para ikaw ay makabot sa iyong inanabot o minimiti mo. Okay? Ganito pong system analysis. If you don't have a goal, kung wala ka pong hanggan o inabot, wala kang sistema. Nagsiba kayo. It is impossible po. That was a system without a goal. Paano ka magkakaroon ng sistema? Yung sistema ang ibig sabihin, mga kaparaanan, mga kaayusan, mga hakbang para marating mo ang iyong pinupuntahan o yung hanggan mo. Kung wala kang nais na puntahan, walang kabuluhan yung mga hakbang, mga sistemang ito. Hindi ba? Yung ba'y maliwanag? Sana po kahit grade 1 ay naunawaan niyo. So, you don't know what you are doing. Hindi mo alam kung yung ginagawa. You cannot measure your effectiveness. Hindi mo masusukat ang iyong pagiging epektibo. You cannot have any quality control. Wala kang quality control. It become meaningless. Wala kang kabuluhan because you have no real goal. Wala kang tunay na hinahangad. When you are wasting time, hindi mo lang kung sinasayang mong oras, kung nakakatibid ka ng oras, o kung ikaw ay sumusulong, kung ikaw ay paatras, anything, that's what's wrong. When you don't know your goal, the goal is not to go to heaven. Amen? The goal is not heaven. The goal is, ang ating naangad na marating ay, what? Heaven pang daramdaman pag kayo Ano? Life, life, life. Kapag ito'y naging maliwanag na sa inyong kaisipan, the Bible will make sense to you. Ang Biblia po ay magiging maliwanag at maging makahulugan sa inyo. Inyong makikita, binabasa mo, sabi ni Jesus, repent for the kingdom of God is at hand. Ngayon nakikita mo na that the kingdom of God is not heaven. Okay? It is life. It is that millennium, the reigning of the Lord Jesus Christ. At iba pa mga bagay. Hallelujah. So, sa simula pa, ito po ang nilalayan ng Diyos. What is God's goal? Life and righteous behavior. Matuwid ng mga asal natin, mga ugali. So that people can walk with Him. Para po ang mga tao ay makalakad sa Kanya. Ito po ang kautusan ni Moises. That's the goal of the new covenant. That is always the goal. Yung pong laging hanggan. Ang ginawa natin ng hanggan ay ang kalangitan. Heaven is not the goal. Ito ang nagpapagulo sa ating kaisipan. It is life. And life is the fruit of, ang buhay ay bunga ng katuwiran. Amen? Padinig tayong padinig. Ngayon pa lang mismo ang padinig natin mali. Kaya nice tayong dalhin ni Jesus tungo sa buhay. Ano ang kanyang gagawin? Gagawin tayong matuwid. Amen? Gagawin tayong matuwid. Kaya kailangan tayong dumaan ng process dahil po righteousness comes as consequences of life. Ang katuwiran po ay darating. Ito'y bunga ng ating buhay. Life is the consequence or life is the consequence of righteousness. And how do we get righteousness? Paano po natin nakukuha ang katuwiran? How? How do we get righteousness? We get righteousness through. Paano po natin nakukuha ang katuwiran? Sa pamagitan ba ng pag-aaten natin? Mayroong bahagi. Pero ano ang pasimula? Paano natin makukuha ang katuwiran? Paano? Nung kayo bata, nawisik ng tubig. Yan ba? No, we get righteousness through Jesus.
first imputed, nililipat sa atin pagkatapos siya'y magpasimulang kikilos sa atin. Subalit lahat ng katuwiran ay mula sa Kanya. Lahat ng nakaunawang magsabi ng amen. Makaintindi ko ang Tagalog. Okay. There is no righteousness that we have that does not come from Jesus. Wala po tayong katuwiran na hindi nagmumula sa ating Panginoon. At kung meron kang katuwiran sa iyong katawan na hindi nagmula kay Jesus, it won't last. Kung meron kang katuwiran sa iyong sarili, hindi po ito magtatagal. Even your righteousness, yung po katuwiran nyo ngayon, it's all must come from Jesus. Lahat ng mga bagay na ating gawin na matuwid o tama na hindi nagmula kay Jesus will fail in the day of testing. Lahat mo ito ay babaksak sa araw ng pagsubok. Siguro ang ilan sabi ng ilan kasi, oh, I am a good person. Oh, I'm a good person. I never lose my temper. Ako isang mabuting tao, sabi nila. Napipigilan ko ang aking galit. Meron ba nagsabi na ganyan? Minsan po nasabi ko. Kaya kapag nasabi natin, your day, you start making X's in your calendar. Kapag sinabi mo yun, ako mabuting tao, napipigilan ko nga ang galit, tignan mo ang kalendaryo. Araw-araw lagyan mo ng X. Ang araw na yon ay darating, you will blow up. Ikaw ay puputok. And the very thing you said you will never do. Yung mga bagay na hindi mo sinabi, hindi mo gagawin, ay gagawin mo. Dahil meron kang katuwiran sa iyong puso na hindi mula sa Panginoon. Hindi ba? Tumatawa po kayo. Yan ako sa lumawi. Everything must come from Jesus. Lahat po ng bagay dapat magmula kay Jesus if it will stand. Kung ito'y manatili. Because our righteousness will not stand. Ang ating katuwiran hindi manatili. Sabagay ito yari ng ano? Kahoy, dayami, at pinagpasan or stable. We have good in us. Tandaan po ninyo, ang bawat sa atin may kabutihan. All human beings have good in them. Meron po silang kabutihan. They have loyalty, meron silang katapatan, we have friendliness, meron tayong generosity, meron tayong katipiran, bravery, all kinds of good things, okay? So, but they have to be born in Jesus. Amen? Kailangan silang sa ating Panginoon to be lasting. Because as long as they're humans, they are frail. Hanggang sila po ay makatao, sila po ay mahina, marupok. If they are pressed hard enough, tandaan po, makabutihan natin kapag ito po, ididiin mo pa. And the bravest man will cry like a baby. Kahit noong pinakamatapang na tao sa iyak na parang sanggol. But that comes from Jesus, yung punanggaling kay Jesus, is eternal and it will stand to any kind of testing. Mananatili yan sa anumang klaseng pagsubok. Iyan ay mananatiling nakatayo. Kaya sinasabi sa Philippians 3:9, at ako'y masumpungan sa Kanya na walang katuwiran ng aking sarili. O katuwiran kautusan, kundi sarili sa mga katuwid bagay sa kautusan, kundi ang katuwiran sa pamagitan ng panampalataya kay Kristo. But that which is of God by faith. Nandiyan ba kayo? Nandiyan bang nakita yon? That I may know Him and the power of His resurrection. Na sana makilala ko ba siya at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay and the fellowship of His suffering. Ang pakigsama ng kanyang paghihirap. That is the mark. Yun po ang ating layunin, pamantayan, that I might attain na aking matamo unto the resurrection sa muling pagkabuhay, and that is life. Yun po ang buhay. Life comes from righteousness. Amen? Ang buhay ay mula sa katuwiran. And righteousness comes from, at ang katuwiran ay nagagaling o mula sa interaction with Messiah Jesus. Interaction sa ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoong Jesucristo. When you pray, sana po sa inyong prayer,
Sa inyong prayer, sana inyong prayer, ang pakikipag-ugnayan sa Panginoon, ay hindi na yung give me, give me, give me, give me. Sana nag-graduate na tayo doon. Hingi, hingi. When you pray, Lord, what is it you want? Ano yung gusto? Yun ang aking gagawin. You're seeking His will and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? So, yun ang kaligtasan, interaction with Messiah Jesus. Does it make sense? Hindi po. Hindi ko'y kumikibo. At ikaw pabukin. Sana po sa susunod tatanungin kayo, ano ang kaligtasan? Heaven. Makalulusta mo. It is that works now. Ito po ang sambagi na kumikilos ngayon sa ating gumagawa sa loob natin. It is not something to wait for. Hindi po sambagay na hintayin natin. You're doing it now. Yan pong kaligtasan. Yan po ngayon ay umuobra na sa atin. Hindi isang bagay na hinihintay natin. Gaya ng iba kapag may problema, gusto ko na umuwi. Gusto ko na makita ang langit. Yung ginto. Dito puno ng problema. Minsan ito pong nagiging asal natin eh. Naghihintay ka muna. Pero yung kaligtasan na pinag-usapan natin, it is work in you. It is working in you now. Amen? Now, you're making the decision. Kayo gumagawa ng magmang-decision? Now! Ating itong ginawa sa mga nakaraan na mga araw. Inyo pong ginawa ito sa mga nakaraan na araw at linggo. Meron ba sa loob ng gusaling ito na hindi pinilit o idiniin na gumawa ng isang desisyon sa Panginoon? Meron ba? Sa nakaraan pa mga linggo at araw, your faith was not challenged. Sa nakaraan ng mga araw, inyong pananampalataya hindi nahamon sa inyong trabaho. Wala ba kayong nasumpungan na bagong lugar sa inyong puso, ugali at asal na kailangan sakupan ng Panginoon? At ikaw ay nagpunyagi para magkaroon ng tagumpay? Wala ba kayong ganitong naranasan para magkaroon ng tagumpay? Alam po ninyo, bilang inyong pastor, abang ginagawa kong sermon na ito, meron akong pagpupunyagi. Meron akong struggle na gumawa ng isang decision para sa Panginoon na abang sinasabi ko ito sa inyo at ginagawa. Dahil po sa mga ugali ng ilang mga tao, binabantayan ko ang aking reaksyon. Opo, binabantayan ko. I'm making decision. Subat alam ko ang kanyang ginagawa. I know He's creating righteousness. Amen? Lumilika siya ng katuwiran. You're choosing light instead of darkness. Pinipili mo ang liwanag kesa ang kadiliman. In the name of Jesus, righteousness is being formed. Ang katuwiran ay napoporma. And out of that shell comes eternal life. Mula po sa kabibing yan, sa ating mga katawan, ay lalabas ang walang hanggang buhay. Alam po ninyo, eternal life is the knowledge of God. Ang walang hanggang buhay ay ang kaalaman sa Diyos. That presence is the presence of God. Amen? Yan po ang presence ng Diyos. At ang Diyos ay makikipag-fellowship lamang, makikipag-ugnayan lamang siya sa isang sa katuwiran. And He will not fellowship with darkness. Hindi po siya makikipag-ugnayan sa kadiliman. At hindi niya gagawin yon. Kaya si Jesus ay hindi dumating na kanya sinabi, the unrighteous can fellowship with God. What did He come to do? Ano po ang dahilan ba sa dumating? To make us righteous. Gawin tayong matuwid sa katuwiran ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, ang process nito, yung mga hakbang, ay makikita po sa mga kapistahan. First of all, we are getting the authority sa pamagitan po ng pista ng Paskwa or being born again experience. Then, pagkatapos tayo po ay napuspos ng Banal na Espiritu, we are given the power, binigyan tayo ng kapangyarihan. Sino po nabaptize ng Holy Spirit ito? In evidence of speaking tongues. May I see your hands, please? Okay, marami ang ilan pa ay. Kaya hindi po napapansin, habang tayo we worship, we speaking tongues. Yan po ay makalangit na lengguwahe na binibigay ng Diyos sa atin. It is not from us.
Yan po ay isang bagay na hakbang o hakbang sa ating kaligtasan na kailangan ninyong maranasan. Yun po ay pagkakalob ng kapangyarihan sa atin. Okay? Lahat ng nakaunay magsabi ng amen. Ngayon, we are given the power. Ngayon, nasa atin ang basic setup. Ito pong basic setup, okay? Yung mahalagang setup. We have all that we need. Nasa atin ang lahat ng ating kailangan. Nasa atin ang kagamitan. We have the tools. We have the power. We have the indwelling of the dwelling of divine life. Ang nananahan po ang banal na buhay na sa atin in the born again experience. We have all these things. Nasa atin pong lahat ng ito. For what? For what purpose? Ano pong layunin ng Panginoon? Bakit na ibinigay sa atin ang lahat ng ito? What? For what purpose? For what purpose? To save us. Amen? Para iligtas tayo. Tayo nagpasimula sa mga ito at ngayon, ang process ng salvation, ng kaligtasan, ay nagpasimula. Ito ang paraan paano tayo naliligtas. It gives us all that we need to become saved. Amen? Ibinigay niya ang lahat na ating kailangan para tayo ay maligtas. Kaya, wala tayong may susumbat sa Diyos. Panginoon, pinabayaan mo ako dito. No! Lahat, kapag sinabi niyang lahat ay kanyang binigay, lahat ay kanyang binigay para tayo ay maligtas. Ngayon, listen, ngayon, pagkatapos noon, ang tribulation, ngayon, dito na pumapasok, ang tribulation, ang kapigatian sa sanglibutan ito, serve as a carburetor. Kapag ito ay tayo po nakaranas na sa ganito nga, nakaabot na sa ating akbang na ito, ang kabigatian, mga bagay nangyayari sa ating buhay, mga kaguluhan, yan ay nagsisilbing parang carburetor. Ang carburetor po isang kagamitan sa makina ng mga kotse, ay yan ang sinasabi pinakapuso ng makina, yan po ay inihahalo ang hangin at ng mga gasolina. Amen? Kaya ang kabigatian, yan ay nagsisilbing parang carburetor ng Diyos para paghaluan. God mixes in that carburetor the element, lahat ng mga elemento na nandoon para po the whole thing result in the movement toward God. Kaya, lahat po yun, kapag lahat ng sangkap ay nasa carburetor na pumasok ang hangin, ang gasolina, pumutok ang spark plug, na-compress ang air. Kapag na-compress ang air, pumutok ang spark plug, power. Ang ibig sabihin po, bababa ang piston ay aandar ng andar, at ito ay susulong. Yun po ang bunga ng carburetor sa ating buhay. Ang kapigatian, lahat ay inihalo ng Diyos doon. Hindi ba? Sa inyong mga kapigatian, sama-sama na, mapasok sa atin, sa ugali natin, sa mga asal natin, lahat inihalo ng Diyos para tayo ay sumulong sa Diyos, sumulong sa buhay, sumulong at makarating yung kanyang pinaabot sa atin. Amen? Movement toward God ng buong bagay na ito ay nagre-resulta sa pagkilos at paglapit natin tungo sa Diyos at toward eternal life. Yun po ang sana inyong nakita ang bagay na yun. Ang kapigatian ay gumagawa in concert sa mga biyayang ito. Ang galit ng Diyos laban kung ano tayo against what we are, our rebellion, mapanlinlang, makasarili, lahat ng yan ay galit ng Diyos. Ito kung saan bagay na napapansin, makasarili. Very strong. Sino ka man, pastor ka man, misyonaryo ka man, makasarili. Okay? Ito kung saan bagay na kaaway ng Diyos. Okay, we accept the Lord. We are covered with the blood, filled with the Spirit. Now we still are filled with rebellion and iniquity. Kasamaan. People understand that. Therefore, kung hindi po naunawaan yun, masasabi mo, I am pure as a newborn. I'm pure as a newborn, babes. Kapag katapos ng lahat nito, sasabi pa rin ako ay isang dalisay, galing sa isang na bata. Alam niyo po, that's not true at all. You're still a stinker. Sinasabi ka, ay dalisay na parang sanggol, pagkatapos ng karasan na yun? No, you're still a stinker. The closer we get to God, the more we realize this. Amen? Ang ibig sabihin po nito, tayo handa nang pumasok sa process ng katubusan. Amen? Amen? Now, the process of salvation consists of last three phases. Nakita natin yung apat.
Ngayon po meron pang 3 kapistan. Ito pong nangyayari marami ngayon sa atin. 5, 6, 7. Yung Feast of the Trumpets, number 5 po yun. Ang kapistahan ng pakakak. Ang kapistahan po ng pakakak means the king has come. Ang hari ay dumating sa atin to sound the alarm of war against us. Yun po ang kanyang dahilan, kaya dumating para patunugan niya ang udyat ng digmaan laban sa atin. The trumpet is blowing where? Ang pakakak ng Diyos na ito ay saan tumutunog? In Zion. In Zion. Blow the trumpet in Zion. Inaawit natin yan. Hindi ba? The trumpet is blowing in Zion. Saan natin inihipan ang pakakak? In Zion. Why blow it in Zion? Bakit po inihip ang pakakak na ito sa Zion? Why not blow it into the world? Bakit hindi po sa sanglibutan? Diyan sa Balibago. Yung mga Australian na ginagawang white slavery. Ang maraming mga kababayan dito. Bakit hindi sa ermita? O kaya diyan sa nagwe-wedding diyan. Bakit hindi doon ang pakakak ng Diyos na tumutunog? Why blow it in Zion? Bakit sa iglesia tumutunog ang pakakak ng Diyos? Because God is not judging the world. Hindi niya inaatulan ang sanglibutan. He is dealing with the people that have hope of becoming something to which God can minister to the needs of those people that are in Balibago, in Ermita. Amen. So on and so forth. Siya po ay nakikitungo sa mga tao, sa pag-asang sila po ay maging sisidlan na gagamitin ng Diyos para makapaglingkod sa mga tao na nasa Balibago po, yung mga makasalanan na ito. Sila ang nasa Sion. Ang iglesia ang inaalala ng Diyos. Ang ibig po sabihin, iniipan ng pakakak ng Diyos sa atin, ito po ay patungkol sa ating kasalanan. Amen? Sa ating kasalanan. The Lord is coming to the world. Praise God. We don't have time. Nawa po sa puntong ito, ang trompeta ng Diyos ay tumutunog sa ating buhay at nakikita niyo mga bagay na kanyang pinapakita sa atin. Amen? Amen? Nawa po maliwanag na sa atin sa puntong ito kung ano ang kanyang plano para sa ating mga buhay. Tayo po natin manalangin.